Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Pasensya na, Traidor, pero nako ito po. ang opinion ko. Pagkatapos ipalibing ni Nako, Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na tama. for how many years hindi ka nila Oh, tinulungan. Okay? Isa yon. tama. Nako po, yan yung sinasabi natin, yung mga politician sa atin. Yan ang pinakamalaking problema sa atin pagkatapos na wala na sa kapangyarihan ang kanilang makalaban sa politika ay binabalikan nila. Ipagpalagay natin na mga malalaking vlogger ang mapatahimik nila. Pero meron at sisiwal maliliit na vloggers katulad itong si Kahasang. Mega mega shoutout at palakpakan naman natin dyan. So, correct me if I'm wrong. Itong si Kahasang is isang engineer dito sa Middle East, particularly in UAE. Mega mega shoutout ulit kay Kahasang. Correct me if I'm wrong. Yan yung mga ordinaryong Pilipino na hindi naman babad sa politika ay na-curious sila at nakikita nila ay nagsasalabas na rin sila ng mga kanilang mga saloobin. Particularly itong si PRD nung pinadala sa the Netherlands ay maraming naglalabas ng saloobin. Pero bago natin pagpatuloy, isang like, share, and subscribe naman dyan. At pakipindot na rin yung notification bell para update ka lagi pag meron akong mga bagong videos. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. So, huwag naman sana kagalit yung mga politician sa atin dahil hindi naman tayo nanggagatong. Balita lang tayo, nakishare lang tayo mga nakikita nating videos sa social media. Dahil di naman natin pagkakailan ng social media ngayon ay lahat na nangyayari, maraming totoo at hindi totoo. So, umpisan natin tong clip videos ni Kahasang. Anong sabi niya? I am from the north. Pero kaya nung nabasa ko to, sabi ko, Ilocano to. Parehas tayo. Ilocano rin ako. I am from the north, pero may karapatan akong suportahan ang Duterte. So, taga-Norte ito, Ilocano, parehas tayo, manong. I'm from the north of the Philippines also. So, isang palakpak ulit. Ang nag-PPM sa akin at nagagalit tungkol sa video ko kay Duterte. May mga Nako. nagtatanong, Kahasang, hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? Paano na lang? Yung mga hindi Ilocano, ano bang tawag doon? Pero sigurado na ako na hindi lang naman ikaw ang sumusuporta. Mga Ilocano na sumusuporta kay PRRD. Sigurado ako marami na rin dyan. Dahil iba-iba naman tayong paninindigan. Siguro yung mga nagme-message sa Yung iyo iba ay naman yung sinasabi mga Ilocano kalaban sa taga politika. Davao. Hindi Yung iba sumasang-ayon naman sa iyo. sinasabi traidor. Okay, ito mga Kahasang. Okay lang yung mga opinion nyo sa akin, walang problema sa akin. Tama, opinion lang. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos Tama, kaya tinawag 90% niya naman ng unity. mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Correct. Kaya nga, unity ang tawag, hindi Tama. ba? So, iisa lang naman dati yan eh, magkakampi naman eh, di ba? Kung ano man yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ng politika sa amin, Nako. walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Isa ako sa umanga sa kanya. Siguro itong si Manong hindi kami nagkakalayo ng edad. Kasi bata pa ako, naalala ko nung may isip na ako kasi nare-refresh ko pa yung pangyayari nung bata ako eh. Mayroon yung tinatawag na curfew dati. At yung mga tao sa mga baryo ay may nagro-ronda para sa ganon masigurado nila wala nang lalabas sa tinaktang oras. Correct me if I'm wrong. Yan.
So, yung mga nangyari, mga narrative, yung mga nakaraang taon, panahon ni Marcos Sr. Maraming mga nangyari na, of course, di naman tayo pare-parehas ng paninindigan. Yung mga nangyayaring naranasan ng mga rehime ng Marcos Sr. ay subukan nilang binabalik yung mga kasaysayan nilang at ikinukumpira na ngayon yung pangyayari noon at hanggang ngayon. Ano pa bang gusto nyo? Kasi kung minsan yung mga tao hindi na naniniwala sa mainstream media, yan ang katotohanan. Dahil nalala nyo nung sa Netherlands, nung pumunta itong si Maris Umali, sigaw ng mga tao doon, bias. Kaya yung mga mainstream media minsan talaga maraming na rin hindi naniniwala. Buti na lang mayroon na tayo ngayong internet, social media. Doon natin nakikita yung mga katotohanan. Even though ng daming mga fake news, kung minsan di mo na nga alam kung ano ang fake news at saka ang totoo. Kaya yung mga malalaking mga vloggers, tulad ng sabi ko, kahit na mapatahimik yan, sigurado ko marami pa ring maliliit at nasisibol na mga ibang vloggers mapupuna sa mga kalaban sa mga politika kasi di na tayo pare-parehas. Walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Isa ako sa umanga sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college na ako, doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik, korap, mapang-api dahil sa martial law. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin Correct, ng iba. yan. Correct. Tama ho po kayo para respetan natin mga paninindigan at paniniwala. Ay yung mayroon tayong kanya-kanyang saluhubin. Kung yan ang saluhubin ni Kahasang, ay respetuhin natin. Meron kasi yan kapag yung mga iba naglalabas ng kanilang saluhubin ay siyempre kalaban, sira-sira na yan, damay-damay na yan, kanya-kanyang. Sa totoo lang, kapag narinig natin yung mga Marcos na apelyido, Marcos Sr., iba talaga yan. Napakaganda, napakahusay, napakagaling na Pangulo. Napaganda niya ang Pilipinas noon. Alam niyo naman yung kasalukuyang nangyayari, kaya ngayon may mga pro, anti. So, ang parang nararanasan na rin yung mga nararanasan yung panahon ni Marcos Sr. at saka ngayon, yan yung mga naririnig, nagbabasa natin sa mga social media. Na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Ang nag-PPM sa akin at nagagalit tungkol sa video ko kay Duterte. May mga nagtatanong, Kahasang, hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? Yung iba naman sinasabi, Ilocanong taga Davao. Yung iba naman sinasabi, traidor. Okay, ito mga Kahasang. Okay lang yung mga opinion nyo sa akin, walang problema sa akin. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos 90% naman ng mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Kaya nga, uniteam ang tawag, hindi ba? So, iisa lang naman dati yan magkakampi naman di ba? Kung ano man yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ng politika sa amin, walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr.
Isa ako sa umanga sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college na ako, doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik, korap, mapang-api dahil sa martial law. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin ng iba na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Guys, meron din akong sariling pagre-research kahit hindi ko siya inabutan. Kung bakit ko gusto ang Ferdinand Marcos Sr., sa akin na lang yon, para walang argumento. Kahit anong sabihin nila noon, wala eh. Gusto ko yung senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na someday may tatayong Marcos ulit para linisin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. at yung pamilya nila. At dumating nga ang araw na yon, naging senador si BBM. At bilang taga-Norte, naniniwala ako na siya ang muling magbabangon sa pangalan ng mga Marcos. Tumakbo siya bilang vice-presidente, ngunit hindi siya pinalad. Sa panahong iyon, si Duterte ang naging pangulo at sa wakas, naipalibing na rin si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa dami ng dumaan na presidente, si Duterte lang ang nakagawa noon. Fast forward tayo at si BBM na ang pangulo natin ngayon kasama ang mga Duterte. Pero bakit ako nadismaya? Noong unang taon niya, medyo nadismaya na ako. Nang makita kong ang mga kasama niya sa kampanya ay nagsialisan at yung iba naman, siya mismo ang nagtanggal. Sabi ko noon, siguro strategy niya ito para mas lalong mapaayos niya yung administrasyon niya. Hanggang umabot na nga sa kaso ni Duterte na kinuha ng Interpol. At lalo akong nadismaya nung marinig ko ang kanyang rason. Kailangan nating pagbigyan ang Interpol para kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Pasensya na, pero ito ang opinion ko. Pagkatapos ipalibing ni Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na for how many years hindi ka nila tinulungan. Okay? Isa yon. Pangalawa, bago siya naging pangulo, okay, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talagang mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Anong ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto. After that, ngayon, parang tapos na tayo. Okay? Pwede na kitang ipamigay. Anong tawag mo doon? Kung talaga may paninindigan ka. Dapat noon pa lang, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. 'Di ba? Marami kang kaso sa war on drugs. 'Di ba? Bago ko tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno, mabuti man o masama. Ngunit kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito, kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong henerasyon. Kakabsat kang gagayem, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Okay? Paniwalaan nyo ang gusto nyo at paniwalaan ko yung gusto ko. Hindi ibig sabihin na I'm from the North, wala na akong karapatan na suportahan si Duterte. Hanggang sa susunod, boom, 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 boom. Nako. Ano yun eh, kumbaga, ano bang tawag doon? Kasama mo sa paghihirap tapos nung andyan na kayo, tapos pinagtatanggal yung mga, siguro yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila, katulad kay Attorney Vic Rodriguez. Yan ang mahirap, yan yung time ng kumpanya, yung napagtanggol sa kanya, kasama nila, na sana paano ipagpatuloy yung nakaraan ng administration, kung paano magagandahin ang buhay ng sambayang Pilipino. Ay pero di ko alam kung nangyari ba o hindi. Sana lang yung mga project noon ng nakarang administration ay pinagpatuloy para naman sa mga ikagaganda.
para magamit ng ating mga kababayan. Pero hindi, nakikita naman natin sa balita na marami ang hindi natuloy na proyekto ng nakaraang administrasyon. At sana ay mga magagamit ay ikakaunlad ng mga ating mga kababayan. Umaasa tayo na bumaba ang ating bilihin sa atin, pero hindi na nangyari. Ang nakikita natin sa balita, pagbukas mo, para bang palitan. Kung ano yung mga magiging kalaban nila, ay kailangan nating eliminate. Dapat sana kung ano yung mga naumpisahan ng mga nakarang administrasyon, pagbago ay ipagpatuloy. Yan. Hindi naman nangyari. Ngayon, yung mga ibang sinasabi na umaasa tayo na bababa ang bilhin para sa mga ikakaunlad ng ating bayan, pero di naman yata nangyari. Ano bang comment nyo mga kababayan? Ang tapang mo. Yung mga naglalabas ng kanilang salubin. Ito lang sabi ko, hindi ako nagsabi niyan. Si Kahasang. So, isang palakpak ulit sa kanya. Ako lang naman. Ngayon, narinig natin sa mga simpleng vlogger na hindi nakikialam sa politika sa atin, pero pinaglalabas nila yung kanilang mga salubin. Ang problema yan dati, yung nakikita natin sa balita noon ay pabalik-balik sila na niligawan si Sara Duterte. Pero ang masakit, parang ginamit lang nila ang mga Duterte para yung mga taga-suporta rin ng Duterte ay magsama, yung tinatawag nilang unit team. Kaso nga lang, hindi naman nangyari. Natin alam ang pihit ng kapalaran. Siguro, di naman natin pwedeng isisi lahat kay VP Sara na to, dahil nga niligawan nila doon si VP Sara. Kaya nagtandem sila. Kayo na lang ang magbibigay ng komentaryo. Even though na marami rin kumukontra, wala daw utang na loob. Yun yung mga pinagsasabi nila. So, makikita natin yan ulit. Hindi naman tayo pwedeng ano bang tawag nun? Kumbaga, gagante. Gagante na lang kayo sa eleksyon. So, buti na nga, may social media ngayon. Sa ayaw at gusto mo, titingin ka sa social media ngayon dahil pagbukas mo, kahit saan platform ng social media ay makikita mo yung mga ganitong mga pangyayari. Of course, tulad ng sabi ko, maraming mga fake news, totoo at hindi. Kaso nga lang, siyempre kanya-kanya tayo ng mga salubin. Yun ang malaking issue ngayon, ang kine-question ng mga maraming Pilipino, lalo na sa mga nandito sa mga ibang bansa, na yung pagpapadala nyo kay PRRD sa ibang bansa, the Netherlands. Real talk lang tayo dahil nakikita naman natin na yung mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ay maraming nagmamahal kay PRRD. So, balik tayo ulit. Marami talaga yung kay Marcos Sr. Talagang maraming nagmamahal sa kanya. Marcos Sr. Kapag the North, sinasabi nun, solid North. Dahil nga sa paglaki ko dati, nung habang lumalaki, ako nagkakaisip talaga pag sinabi mo Marcos, solid of the North dati. Iwan ko lang ngayon. Katulad nito, si Kahasang, from North. Ano bang sabi niya? I'm from the North, pero may karapatan akong suportahan ang Duterte. Dahil isa na rin siya sa mga napamahal kay PRRD. At namin pagkakaila, mga katulad kong OFW, ay marami siyang nagawa para sa amin. So, ano bang masasabi niyo dito mga ka-OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas? So, hanggang sa muli,
Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Palike, share, and subscribe naman. At pakipindot yung notification bell para updated kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. At huwag kalimutan mag-comment. Maraming salamat. At kita-kits sa mga sunod kong videos.